DXAS sa Far East Broadcasting Company mula po sa Zamboanga City. Ito po sa bayang sumasayang-pupuwid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, dito po sa Bag Cable Network Television sa buong Mindanao. Sumasayang-pupuwid din po ito sa Tuguegarao City, sa Cagayan Province, sa buong Region 2, sa Northern Luzon, sa pamamagitan po ng RBC Cable Master System. At sumasayang-pupuwid po palatuntunan ito right on time habang ako inyong napapakinggan dito sa radyo, sa internet, sa ilalim po ng Batas Internet Television. Kaya kung nais po ninyo akong mapanood habang ako'y nagsasayang pupuwid dito po sa ating palatuntunan, dito sa DXAS, mangyari po lamang na kayo po ay mag-log on sa internet. Kayo po ay magbukas ng inyong internet pagkatapos tumungo sa aming website. Ilagay po nyo sa inyong internet search engine o di kaya doon sa kung paano magkakaroon ng website sa internet, www.batasradio.com www.batasradio.com. Pagkatapos, pag nandun po kayo sa website, i-click po ninyo ang Batas ITV doon sa bandang kaliwa. Pagka na-click nyo po ang Batas ITV, hintayin nyo ilang sandali, lalabas na po ang Batas Internet Television. Ayan, mapapanood na po ninyo si Attorney Batas Mauricio. At pagkatapos po ng ating palatuntunan dito, mapapanood din po ninyo ang iba't ibang mga palatuntunan mula po dito sa ating himpilan. Alright, 24/7 po kami. Ibig sabihin, kami po ay napapanood 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Dumaga po tayo sa ating pagpapatuloy ng pagtugon sa problemang legal at katanungan sa batas ng ating mga kababayan. Kayo pong mga nakikinig sa amin, maaari din pong mag-text sa 0922-833-4396. 0922-833-4396. Narito po ang kalagdagang katanungan, 0999 tama ba ito? 0999-355-9691. Sabi niya, good day, Attorney Batas Mauricio. Yung pong aking anak ay iba ang gender o sex na nakalagay sa kanyang birth certificate. Siya po ay lalaki pero female ang nakalagay. Ano po bang dapat gawin at kung kailangan po sa husgado, mahal po ba? 0999-355-9699. Salamat po dito sa inyong katanungan. Sa ilalim po ng mga umiral na batas, yung pong pagkakamali sa mga impormasyong nakasaad sa birth certificate ay dalawang uri. Unang-una po yung tinatawag natin clerical error lamang. Ibig sabihin, pagkakamali na hindi naman mabigat. Dahil hindi po ito nakaka-apekto sa personal na identifikasyon o katauhan nung may-ari ng birth certificate. Ano po yung mga pagkakamaling yan? Yung pong maling letra, o di kaya maling spelling ng pangalan, ng middle name, o di kaya ng surname o ng family name. Pagka po mali-mali lang yung mga spelling dyan, pwede po yung magkaroon ng pagbawasto, pwede magkaroon ng koreksyon sa pamamagitan lamang po ng sinumpang salaysay na isusumitin ninyo dyan po sa local civil registrar sa munisipyo kung saan nakatago ang inyong birth certificate. Sa katunayan, sa ilalim po ng isang reglamentong nilabas ni Administrator Carmelita Ericta ng National Statistics Office, siya po yung tinuturing nating Civil Registrar General, bagamat kakibat ng kanyang posisyon bilang Civil Registrar General ng ating bansa, siya rin po ay tinuturing na Administrator o di po kaya yung tagapangulo ng National Statistics Office. Ayon po sa kanyang alituntuning inilabas, yung pong pagwawasto ng mga maling spelling doon po sa mga pangalan na nakarehistro sa birth certificate, po pwede nang iwasto, hindi na lamang doon sa lugar kung saan nakarehistro ang inyong birth certificate, kung hindi pati na sa lugar kung saan kayo nakatira sa kasalukuyan. Halimbawa, ipinanganak po kayo sa Cagayan Province, doon po sa Region 2 sa Northern Luzon, pero kayo ngayon ay nandito na sa Zamboanga City. Kakailanganin po. Nung unang panahon, kakailanganin nyo bumalik sa Cagayan Province, sa Northern Luzon, sa Region 2, para doon iwasto ang inyong mga maling spelling ng inyong mga pangalan. Pero sa kasalukuyan, dahil po dito sa alituntuning inilabas ni Administrator Carmelita Ericta ng National Statistics Office, ang ating Civil Registrar General, hindi na po nyo kailangan magpunta sa Tuguegarao, Cagayan. Diyan na lamang po kayo sa Zamboanga, maaaring magpalit ng maling spelling. At yan po sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay lamang. Hindi na po kaso sa husgado, kaya mura lamang yung inyong mga gasto sa ating pong huling pagkakaalam. Kakailanganin po nyo ng 1,500, more or less bilang filing fee. At pagkatapos ijajaryo po yan, 3,500 for a total of 5,000 pesos. Now, sa kabilang dako, kung mali po ang petsa ng kapanganakan, kung mali po ang gender o sex, kung mali po ang inyong nationality na nakalagay dyan, o di kaya mali ang inyong mga magulang na nakalagay dyan, hindi na po pwede ang sinumpaang salaysay lamang upang iwasto ang mga pagkakamaling niya. Ulitin natin
kung ang pagkakamali po sa inyong birth certificate ay yung petsa ng kapanganakan, yung inyong gender o yung inyong sex, o di kaya yung inyong nationality, o di kaya yung pangalan ng inyong mga magulang, ay kailangan na po ninyo ng kaso sa husgado. O yan po ang binabanggit ng ating revised rules of court. Hindi na po yung Republic Act 9048 o clerical error law ang siyang nakakasakop dyan. Ang nakakasakop na po dyan ay yan pong revised rules of court na nagsasabing kailangan po ninyo magsampa ng kaso doon po sa lugar talaga kung saan nakarehistro ang inyong birth certificate. Ito po yung masakit dyan. Kasi po, kung halimbawa ipinanganak kayo sa Cagayan, katulad po ng halimbawa natin kanina, sa Cagayan Province, sa Region 2, sa Northern Luzon, pagkatapos kayo po ay nag-migrate at narito po kayo sa Zamboanga City, naku po, ay kakailangan yung bumalik sa Cagayan Province, sa Region 2, sa Northern Luzon, upang doon mag-file ng kaso. Doon po sa Regional Trial Court, doon sa Cagayan Province, sa Region 2 sa Northern Luzon, kayo magpa-file ng kaso upang maiwas to ang inyong maling petsa ng kapanganakan, ang inyong maling gender, ang inyong maling nationality, at ang inyong maling mga pangalan ng inyong mga magulang. Sorry po, yun po ang batas Siyempre, wala po tayong magagawa. Tapos isasali po ninyo sa kaso yung local civil registrar ng munisipyo kung saan nakarehistro ang inyong birth certificate dyan po sa usapin. Yan ang masakit dyan. At ang isa pang masakit, kakailanganin po na konsultahin din yan pong Office of the Solicitor General sa ganyang uri ng mga usapin. Kakailanganing padalhan ng hukuman ng kopya ng inyong kaso ang Solicitor General, at pagkatapos ito po ay haharap at siya pong tututol kung talagang kailangan tutulan. Yan pong pagpapalit ng inyong gender, pagpapalit ng inyong birth date, pagpapalit ng inyong citizenship, at pagpapalit ng mga pangalan ng mga magulang na nakarehistro sa inyong birth certificate. Ayan, marami po ang sitwasyon na hindi po karak-karak ang napapalitan yung mga pagkakamali na yan sapagkat tumututol ang OSG. Ayan, kaya ano po ang payo ni Attorney Batas Mauricio dito po sa kakampi mong batas sa DXAS, sa Far East Broadcasting Company, dito po sa inyong mga nanonood sa amin sa Bag Cable Network Television, dito po sa RBC Cable Master System, at dito po sa Batas Internet Television sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Ang akin pong ipapayo sa inyo, abay kailangan po ninyo na pag-ingatan ang mga entradang yan, ang mga impormasyon na yan, ang mga entries na yan sa inyong birth certificate o sa birth certificate ng inyong mga anak. Huwag na po kayong magkakamali para lang sa ganun, hindi magkakaroon ng problema ang inyong anak pagdating ng araw. Problemang medyo magastos kung bibigyan ng kalutasan. Bakit kanyo? Yun lamang pong pagsasampa ng kaso, ang filing fee po niya, hindi na bababa ng 8,000. Pagkatapos sa pagjajaryo po nito, once a week for 3 consecutive weeks. Naku po. Ang isang linggo ng pagpapajaryo niyan ay 7,000, yung pinakamababa. So, kung 3 linggo yan, 21,000 yung inyo pong gagastusin. Kukuha pa kayo ng abogado. Yung abogado, hindi po papayag na mababa sa 25,000 yung kanyang gastusin. So, makikita po ninyo, halos sumaabot na ng 50,000 ang kailangan niyong ihanda para lamang maiwas to. Yung maling gender, sex na nasa birth certificate, maling date of birth, maling citizenship, o di kaya maling mga pangalan ng mga magulang. So, umpisa pa lamang, ayusin na po ninyo yan. At nang hindi nagkakaroon ng problema, ang inyong mga anak. Maliwanag po ba? Yan. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang kakampi mo ang batas sa DXAS sa Far East Broadcasting Company. Ngayong araw na ito, ang araw na ginawa ng Diyos. Kaya tayo mag-alak at magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Tuloy-tuloy po tayo. Narito po mga karagdagang mga nagtatext kay Attorney Batas Mauricio sa 0922-833-4396. Pasensya na po kayo at ako po ay tinatamaan ng pangangati ng lalamunan at tingnan po natin ito pong